Miss, paki-takeout naman ako ng pinakamahal ninyong king crab. KKB tong dinner natin. Kung magti-takeout ka ng para sa sarili mo, anong kinalaman namin doon? Di ba napag-usapan nating KKB? E di dapat paghatian nating lahat. Teka lang, Yihan. Ikaw ang nagpa-takeout ng king crab para sa sarili mo. Bakit kailangan naming makihati sa bayad? Bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Anong masama kung gusto kong matikman? Karapatan ko naman yun, di ba? Mahirap na nga ako, pati ba naman kayo? Sumama ako sa inyo lumabas ngayon, kaya dapat lang na umorder ako. At kumain. Tingnan nyo nga ang cookier ipot nyo. Yihan. Dahil lang sa halagang to, kailangan nyo na kong simangutan ng ganyan. Ang sumama nga sa inyo kumain. Respeto ko na nga sa inyo to. Tapos kayo patong, nagsasabuatan para ipahiya ako. Kung may tama ka sa utak, magpagamot ka. Kung gusto mong kumain, sarili mong pera ang gamitin mo. Idadamay mo pa kami para maging gatasan mo. Kayo lang naman ang nag-iisip niyan. Anong pakialam ko? Ano bang ibig mong sabihin? Noong umo-order tayo kanina, bakit di mo sinabing gusto mong mag-takeout ng sarili mong king crab? Ngayong patapos na tayong kumain, saka ka biglang humabol ng pinakamahal na order. Tapos gusto mo pang makihati kami sa KKB. Yihan, sasabihin ko sa'yo, hindi ganyan ang KKB. Madam, nakapack na po ang king crab nyo. Total po ay 2,680. Babayaran nyo na po ba ngayon? Syempre, isasabay yan sa bill ng buong table. Kung gusto mong umalis, sige, pero bayaran mo muna yung king crab mo. Kung sino ang nag-takeout, siya ang magbayad. Talagang gigipitin mo ko ng ganyan. HMPH, ginagawa mo kaming gatasan. Tapos bawal kaming yumengal. Ngayon, yang bayarin na yan. Ikaw mismo ang magbabayad dyan. Anong kalokohan na naman ang ipo-post mo sa group chat? Bitiwan mo nga ako. Gusto ko lang malaman ng lahat kung sino ang tama. Dayo lang ako rito. Mababa na nga ang sahod ko. Bihira lang makasalo ang mga katrabaho. Gusto ko lang mag-uwi ng king crab para ipatikim sa pamilya ko. Tapos hinaharangan nila ang pinto para di ako makaalis. Umiiyak na yung bata o. Pag-usapan nyo ng maayos. Di ba niya sinabi sa inyo na nagpa-takeout siya ng 2,680 na king crab para sa sarili niya? Tapos gusto niyang kaming tatlo ang magbayad para sa kanya. Hindi ko naman sinabing kayo ang magbayad ng lahat ah. Di ba usapang KKB? Magbabayad din naman ako ng share ko. Iniuwi mo ang buong crab. Niwala kaming nakain kahit isang subo. Tapos kami ang magbabayad ng 3/4 para sa'yo. KKB ba ang tawag mo roon? Mayayaman naman ang pamilya nyo. Hindi naman kayo mamumulubi sa ilang daang piso. Hindi pa nakakakain nito ang pamilya ko. Malibang maging mabuting anak kahit minsan lang. Kung magpapakita ka ng pagmamahal sa magulang mo, sarili mong pera ang gamitin mo. Hindi pera ng mga katrabaho mo. Siyempre, kakampihan mo siya. Matagal na kayong magkakilala, kaya nagkakaisa kayong apihin ang baguhan. Tingnan nyo, hinawakan pa niya ako kanina, dahil lang sa ilang daang piso. Pinalibutan nila akong tatlo para di ako makaalis. Huwag mo kaming baligtarin. Huwag kayong magpadala sa pag-iyak-iyakan niya. Kwentahin muna natin ang bill. 386 yuan ang kabuuang kinain nating lahat. 96.50 kada tao. Yung king crab na iniuwi niya ng solo. 2,680 yuan. Isang piraso lang, mahigit 2,000 na agad. Hindi man lang siya nagsabi ng maaga. Pagkakuha, gusto na agad umalis. Ngayong napigilan siya, siya pa may ganang sabihin na inaapi natin siya. Magkakatrabaho naman tayong lahat. Kung magkukwentahan ng ganito, nasaan ang pakikisama? Kung ikaw pala ang maalam sa pakikisama, bakit hindi ikaw ang magbayad ng buong bill para sa ating lahat? Madam, pakibayaran po muna ang king crab. Wala akong dalang ganyang kalaking pera. Abunuhan niyo muna. Babayaran ko rin kayo bukas. Hindi ba sabi mo kanina ilang daan lang yan? Bakit kung ikaw na ang magbabayad, bigla kang nawalan ng pera? Manager Song, pinaliligiran po ako nilang tatlo dito sa restaurant. Pumunta na po kayo rito, bilis. Hintayin niyo munang dumating ang boss namin bago tayo mag-usap. Basta may magbabayad naman sa mesang ito. Madam, nabalot na po ang order at naiabot na sa inyo. Pakisettle na po muna ng bill. Hindi ko naman sinabing hindi ako magbabayad. Pinaabunuhan ko lang muna sa mga kasama ko. Ay transfer ko na lang sa kanila bukas. Bawal ba yun? Hindi pwede. Lex 1, malaki naman ang sahod mo buwan-buwan, di ba? Ikahihirap mo ba kung magpapahiram ka ng mahigit 2,000? Kung mangungutang ka, tanungin mo muna kung payag yung tao. Hindi yung itatakbo mo ang items saka ka lang mag-uutos na magbayad. O sige, nagtatanong na ako ngayon. Magpapahiram ka ba o hindi? Hindi. Ikaw naman, di ba ikaw ang pinakamadaling kausap dito? Hindi naman to emergency. Sadyang nag-order ka lang ng pagkamahal-mahal. Kitang-kita ko na talaga. Talagang magkakutsaba kayong tatlo. Puro kayo salita na aalagaan ang mga newbie.
Pero kapag kailangan ng gumastos, nagpapataasan kayo ng pagkakuripot. Kuripot na pala kami dahil ayaw naming magwaldas ng pera para sa'yo. Mahigit 2,000 lang, pinagtatalunan nyo pa, di pa ba kuripot yun? Kung kasing laki lang ng sahod nyo ang kinikita ko, matagal ko nang binayaran to ng buong puso. Mahigit 10,000 ang presyo ng phone mo. Hindi rin mura yung bag mo. Kung gusto mo talagang regaluhan ang pamilya mo, bawasan mo lang ng isang gamit, kasya na yun. Regalo to ng kaibigan ko. Gusto mo pa bang kalkalin ang estado ng buhay ko? Walang may pakialam sa buhay mo. Ikaw lang ang laging nagdadahilan na mahirap ka. Kung hindi po kayo makakabayad ngayon, pwede nyo pong isauli ang king crab. Kami na po ang baalang mag-ayos. Kung hindi po kayo makakapagbayad ngayon, pwede nyo pong isauli ang king crab. Kami na po ang bahala rito. Ayokong isauli, nabalot na to. Bakit ko naman isasauli? HMP, ayaw mong isauli pero ayaw mo ring bayaran. Gusto mo lang talagang makalibre ng libre. Sinabi ko nang babayaran ko bukas eh. Kahit konting tiwala man lang ba sa pagitan ng magkakatrabaho? Wala kayo. Kung mapagkakatiwalaan ka, pirmahan mo muna to ng malinaw. 2,680 yuan, ibabalik bago mag-alas 9 ng umaga bukas. Bakit kapag nangungutang ka, puro ka pakikisama? Pero pag pinapirma ng promissory note, masakit na sa damdamin. Ayokong pumirma, sinasadya nyo lang kumuha ng ebidensya, para magamit ninyo balang araw. At ipahiya ako gamit to. May isa pa po kaming kailangang kumpirmahin. Kaninang alas 6:30 ng gabi, may nagtanong na rito ng maaga kung itong pinakamalaking size ng king crab ay pwedeng isabay sa group bill. Ang dulo ng iniwang cellphone number ay 4,367. Matagal mo na palang pinagplanuhan to. Hindi naman patunay yan na ako yun. Ang dami kayang taong pareho ang last digits ng phone number. Sinabi ng caller na 4 silang magdi-dinner para sa department gathering. At gustong mag-takeout ng pinakamalaking king crab tapos paghahatian ng pantay ang bill. Nagtanong pa nga kung pwedeng huwag ipaalam. Sa 3 pang kasama bago mag-order. Pati bilang ng tao tugma, magmamaang-maangan ka pa. Nagtatanong lang naman ako ng basta-basta. Bawal na ba magtanong ngayon? Hindi bawal. Pero patunay yan na hindi yan bigla ang kabaitan para sa pamilya mo. Kundi bago ka pa pumasok dito, binalak mo nang kami ang magbabayad para sa'yo. Nagtanong ako ng maaga, kasi natakot akong baka hindi kayo pumayag kapag na-order na. At tama nga ang hinala ko. Ang cookier ipot nyo nga talaga. Alam mo palang hindi kami papayag. Pero sinadya mo pa rin ilihim at mag-order. Hindi ba mas garapal yun? Kung hindi ko inilihim, siguradong hindi nyo ako papayag ang umorder. E di paano ako makakakain noon? Kaya ang logic mo pala. Basta tatanggihan ka ng iba, pwede mo nang gawin ng patago ng walang problem. Magkakatrabaho naman na tayo. Ano bang masama kung mag-ambagan at magtulungan ng kaunti? Kailangan ba talagang itrato nyo ang isa't isa na parang mga estranghero? Hindi to pagtutulungan. To ay one-sided mong pamimilit sa iba na magbayad para sa luho mo. Usapan to naming magkakatrabaho. May karapatan ka bang makisawsaw? Neng, noong may kumakampi sa'yo kanina, pinaghusga mo pa kami sa harap nila. Ngayong nasupalpal ka na sa katwiran. Ayaw mo nang magpasalita ng iba. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo. Tapos kailangan maglabas ang iba ng mahigit 600 para sa'yo. Sa dinner gathering ngayong gabi, dahil lang nag-request akong mag-takeout ng king crab, hinarang at pinagtulungan na ako ni Nali Lexuan sa harap ng marami. At nakipagsabuatan pa sa restaurant gamit ang private info ko para gipitin ako. Bakit mo pa rin binabaluktot ang katotohanan? Katotohanan naman ang sinasabi ko. Ayaw nila akong paalisin. Tapos hinalughog pa ng restaurant ang number ko. Kung hindi pang haharang yun, anong tawag doon? Sige lang, bawat chat mo, is-save ko. Gusto mo palang idaan sa management. E di iharap natin ang buong katotohanan sa boss. Ayaw na ayaw pa naman ni Manager Song ng gulo sa mga empleyado. Pinalaki mo ng husto tong issue. Kaya ikaw ang unang-unang mapapagalitan. Sinong nagsabi sa group chat na may nangharang dito? Ay lapag nyo lahat ang mga cellphone nyo sa mesa. Manager Song, gusto ko lang namang mag-uwi ng kaunting pagkain para sa pamilya ko. Tapos hinarang na nila akong 3. At pinasuri pa sa restaurant ang phone number ko. Lexuan, magsalita ka. Tingnan muna natin ang resibo. Ang unang bill, paghahatian nating 4. Ang pangalawang bill, para sa solo takeout niya. Pero pinipilit niyang ipa-split sa buong table. Yihan, totoo ba to? Akala ko po kasi ang ibig sabihin ng KKB ay pagsasama-samahin lahat ng gastusin at paghahatian. Bago lang po ako rito. Hindi ko alam ang patakaran nila. Bago ang dinner, malinaw kong sinabi. Sa group chat, shared meals ay KKB. Sariling bayad ang personal add-ons. Nag-reply pa nga siya ng noted. Hindi ko lang po masyadong nabasa ng mabuti noon. Noong 6:30 PM ngayong gabi, tumawag pa nga ng maaga ang customer na to para mag-inquire na gustong isama ang king crab sa pangkalahatang dinner bill ng grupo. Yihan, hindi sa wala kang alam. Alam mong hindi sila papayag.
Kaya sinadya mong hindi sabihin sa kanila. Takot lang talaga akong maghirap. Ang gaganda ng estado nyo sa buhay. Bakit hindi nyo ko mapagbigyan kahit minsan lang? Ang hirap ng sitwasyon ay hindi lisensya para man lamang ng kapwa. Pwede namang sabihin di mo pa kaya sa ngayon. Pero wag mong paikutin ng iba para sila ang magbayad sa kinain mo. Ang shared bill, KKB pa rin ayon sa napagkasunduan. Ang king crab, kung sino ang nag-order, siya ang magbabayad. Magbayad ka na ngayon. Kulang ang laman ng card ko. Ay pa-cancel mo kung ganun. Ayoko. Nangako na ko sa pamilya ko na mag-uuwi ako nito. Bago ka nangako sa pamilya mo. Bakit hindi mo muna siniguradong may pambayad ka? Tumatawag para manghiram ng pera. Bukas ng alas 9 ng umaga. Kayong dalawa ni Lexuan. Pumunta kayo sa HR office. Ipaliwanag mo ng maayos yung mga pinagsasabi mo sa group chat. Nagbayad na ko, di ba? Ano pa bang dapat kong ipaliwanag? Binayaran mo yung king crab. Pero hindi yun kabayaran sa pagbaluktot mo ng katotohanan. Akala mo ba nanalo ka na? Lexuan, hindi ba medyo samobra ka sa pagsasalita? Ate Chen, binayaran ko naman na kagabi yung pera. Dahil lang sa isang maling interpretasyon. Kailangan ba talagang paabutan to sa HR? Hindi na usapin dito kung nagbayad ka o hindi. Ang punto rito, alam mo ang patakaran. Pero sinubukan mo pa ring ipasalo sa iba. Ang pansarili mong konsumo. Hindi ko alam yun. Sinabi ko na nga kahapon. Sa dami ng mensahe sa group chat, paano ko mababasa ng buo ang bawat isa? Bago ang dinner, 3 mensahe lang ang ipinadala ni Tangting. Hindi lang noted, ang isinagot mo. Nagtanong ka pa kung pare-pareho ang babayaran ng lahat. Baka napaghalo ko lang ang impormasyon. Gusto ko lang naman talaga noon. Na matikman din to ng pamilya ko. Kaya nadala lang ako ng emosyon. Nadala lang ng emosyon. Dala ba ng emosyon yung 2 oras bago ang dinner? Tumawag ka sa restaurant para itanong kung pwedeng ilihim sa mga katrabaho. At isama yon sa pangkalahatang bill. Nagtatanong lang naman ako, bawal ba yun? At saka, hindi naman ibig sabihin yun. Ay itutuloy ko talaga. Hindi mo lang binalak, ginawa mo pa. At noong tinanggihan ka, sinabi mo pang pinagtutulungan ka namin. Yung audio recording na ipinadala mo sa group chat kagabi. Bakit isang linya lang ni Lexuan ang itinira mo? Masyadong mahaba ang recording. Kinuha ko lang ang pinaka-importante. Masama ba yun? Ang importante ba ay kung paano ka na lamang? O kung paano kita tinanggihan? Pero sinabi naman talaga niyang masama ang ugali ko. Ang isang senior employee na tratuhin ng gano'n ng isang baguhan. Wala bang mali roon? Pinutol mo ang buong konteksto. Itinira mo lang ang pabor sa'yo. Para udyukan ang mga katrabaho na sisihin siya. Hindi yan pagpapaliwanag. Panggagatong at pambabaluktot yan ng issue. Nasaktan lang talaga ako. Gusto ko lang ng makikiramay. Kung gusto mo ng simpatiya, sabihin mong nasaktan ka. Hindi yung gagawin mong kontrabida ang ibang tao. Ngayon din, magpaliwanag ka sa department group chat. Sabihin mong pansarili mong take out ang king crab. Na malinaw ang patakaran bago pa ang dinner. At pinutol mo ang audio recording kagabi. Na hindi ka pinag-initan ni Lexuan ng walang dahilan. Gusto mo ba talagang ipahiya ako sa harap ng lahat at paaminin na nanggulang ako? Kung ano ang ginawa mo, yun ang ailatag mo. Dahil sa maling pagkakaintindi ko, humihingi ako ng pasensya sa idinulot na hindi pagkakaunawaan. Yung palihim mong pag-take out, palalabasin mong hindi pagkakaunawaan ng lahat. Hindi yan tunay na paghingi ng tawad. Nagpakumbaba na nga ako. Ano pa bang gusto mo? Hindi porket yumuko ka, inaamin mo ng mali ka. Nagbago ka lang ng posisyon, para patuloy na manisi ng iba. Kung hindi mo yan maipaliwanag ng malinaw bago magtanghali, ang HR na mismo ang maglalabas ng totoo para sa'yo. Pasensya na kung napasama ang loob mo kahapon. Ay accept mo na tong red packet, pambawi ko na lang yan. 1 sentimo. Ang mahalaga sa red packet, yung intensyon. Importante pa ba kung magkano? Di ba palagi ninyong sinasabi? Huwag masyadong gawing big deal ang pera. Hindi yan paghingi ng tawad. Sinasadya mo talagang mang-insulto. Narinig nyo ba lahat yon? Ako na nga ang nagkusa mag-sorry. Tapos sasabihin pa niyang nanggagago ako. Kailangan ko pa bang lumuhad para lang makontento ka? Humingi na ko ng tawad ng pribado. Pero tinanggihan pa rin niya. Hindi ko na tuloy alam kung paano kami magkakasundo sa susunod. Bakit hindi mo sinama sa screenshot yung halaga? Pribado ang halaga ng red packet. Ang paghingi ng tawad, nasa intensyon yan, wala sa pera. Kung ganun, bakit kailangan eksaktong 1 sentimo pa ang ipadala mo? Pinapayagan naman yun ng system. Ibig sabihin, red packet pa rin kahit 1 sentimo lang. Ikaw tong nagrereklamo na maliit, tapos ako pa sisisihin mo. Kahapon lang, sinabi mong yung mahigit 2,000 ay hindi dapat pinag-aawayan. Ngayon, nagpadala ka ng 1 sentimo bilang pambawi. Ang tuso mo palang magkwenta. Nag-sorry na nga ako, di ba? Kung ayaw niyang tanggapin, siya tong ayaw mag-move on. Pasensya na sa inyo kagabi kung pinag-alala ko kayo. Ililibre ko kayo ng milk tea. Yung para kay Lexuan. Di ba ayaw naman niyang tanggapin ang kabutihang loob ko? Baka sabihin na naman niyang nanggagago ako. Huwag mo na kong isama.
Desisyon mo kung sino ang gusto mong ilibre. Tignan nyo, ganyan talaga siya. Binibigyan na nga ng pagkakataong magkaayos. Pero nagmamatigas pa rin siyang manghusga mula sa itaas. Para walang misunderstanding sa lahat, heto yung tinatawag niyang paghingi ng tawad. Halaga, 1 sentimo. May note pa, huwag masyadong sagad maging malupit. Hindi yan mukhang apology. 1 sentimo na nga lang, nag-screenshot pa para sabihing tinanggihan siya. Halatang sinasadya nga, Lilexuan, pati ba naman red packet, ipinopost mo sa lahat. Sobra ka na, wala ka ng boundary. Nung ginawa mo yang ebidensya, para sabihing hindi ko tinanggap ang sorry mo. Hindi na yan pribado. Katotohanan na yan. Sige, yung order natin mamayang tanghalian. Titingnan ko kung may maipipintas pa kayo. Ngayon, ako na ang nag-order ng takeout para sa ating lahat. Mas malaki ang discount kapag marami. Para hindi na tayo magbayad ng paisa-isang delivery fee. Yung 48 yuan meal set ang in-order ko ah. Bakit naging 38 na lang to? Nasaan yung fresh fruit juice ko? Kailangan kasing mag-adjust ng order para makuha yung discount sa app. Inayos ko lang ng konti para mas makatipid kayo. Pare-pareho lang namang pagkain yan, pwede na yan. Eh bakit yang sayo? 88 yuan combo meal. Saan galing yan? Ako yung nag-asikaso ng order. Hindi naman siguro masamang pumili ako ng medyo mas mahal, di ba? Tsaka nag-abala ako ng higit 10 minuto. Dapat lang na may konting bayad sa pagod ko. Bakit hindi mo sinabi yung service fee na yan bago ka umorder? Tigsa 10 piso o 8 piso lang naman ang nawala sa inyo bawat isa. Kailangan ba talagang gawing malaking issue? Tinulungan ko na nga kayong makatipid sa delivery fee. Ako pa ngayon ang lumabas na masama. Ang kabuuang pinasa sa'yo ng lahat ay 460 yuan. Pero 362 yuan lang ang aktual na binayaran mo sa app. Ang mga discount at voucher, yung natirang 98 yuan na natipid. Ibinulsa mo lang lahat. Sa account ko naman yung mga voucher ah. Syempre sa akin to. Pwede sa'yo yung coupons. Pero binabaan mo yung meal standard ng iba nang walang problem. Tapos ginamit mo yung price difference para i-upgrade yung pagkain mo. Dapat humingi ka muna ng permiso. Sabi ko naman group order to, di ba? Dahil ako nag-asikaso, ako ang masusunod. Hindi ka naman sumali, kaya wag kang makialam dyan. Pinakisuyuan ka lang naming mag-order, hindi para magpapabos sa kantin. E di sa susunod wag na kayong magpapatulong sa akin. Ikaw na nga tong tumulong, ikaw pa masama. Ginamit ko yung sobrang pera, pambili ng drinks para sa lahat. Sino mang mauho, pwedeng uminom. 12 yuan lang yang 6 na bote ng tubig. Kulang pa ng 86. Hindi ko naman sosolohin tong dessert eh. Papatikiman ko naman kayo mamaya. Higit 80 yuan ang kinain mo. Samantalang nabawasan kami ng tig 10 yuan bawat isa. Tapos magpapasalamat pa kami dahil lang sa isang subo. Suyihan, alista mo ang original price at actual payment ng bawat order. Pati na rin yung transfers ng bawat isa. Kung kaninong pera ang kulang, ibalik mo ngayon din. Manager Song, pati group order kailangan pang i-audit. Ganoon na baka wala ng tiwala sa akin ang kumpanya. Hindi sa walang tiwala sa iyo ang kumpanya. Kundi ginawa mo na namang sarili mong pondo ang pera ng iba. Yihan, anong gagawin mo sa Tupperware na yan? Mahilig sa matamis ang nanay ko. Ipagbabalot ko lang siya ng 2 hiwa. Total napakalaki naman ng cake na to. Hindi nyo rin naman mauubos lahat. Birthday ni Xiao Zhao ngayon. Hindi pa nga nahahati yung cake. Nagbabalot ka na agad. Hindi ko naman kinuha yung buong cake ah. Saka kumpanya naman ang bumili niyan. Lahat tayo may share. Bakit bawal kong iuwi yung parte ko? Kumakain ka na ng 1 hiwa. Tapos magbabalot ka pa ng 2. Isang share ba ang tawag dyan? May mga nagdi-diet naman. At may mga ayaw sa matatamis. Sayang naman kung masasayang lang yung sobrang parte. Tumutulong na nga akong ubusin. Pinapunan nyo pa ako. Nakasulat yung pangalan ko sa chocolate plaque. Gusto ko sanang itabi pa ang picture. Hiwa-hiwa na yung cake, bakit magpipicture ka pa? Saka hindi naman magbabago ang lasa niyan. Kahit may pangalan mo pa. Suyihan, ibalik mo yan. Tangting, hindi mo naman birthday to ah. Ang pakialamera mo naman masyado. Hindi to usapin kung kaninong birthday. Kundi hindi pa nga naghahati ang may birthday. Inunahan mo na ang desisyon ng lahat. Ayoko lang namang masayang eh. Bakit ba palagi na lang masama ang iniisip nyo sa akin? Pang 12 tao ang binili ng kumpanya. At eksaktong 12 tayo rito. Walang sobra. At wala ring nagsabing ayaw nilang kumain. Ngayong sinasabi nyo na gusto nyo pala. Sinasadya nyo lang akong kalabanin, di ba? Sino ba namang mahilig talaga sa sobrang tamis? Kung kakain ako o hindi, ako dapat ang magdesisyon. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa akin. Saka hindi mo pa nga na ipapaliwanag yung price difference kanina. Sa group order natin kanina. Tapos heto ka na naman at kukuha ng cake. Ano? Tinuturing nyo na ba akong magnanakaw ngayon? Dahil lang sa 1 hiwa ng cake, pagtutulungan nyo na akong gisahin. Walang nagsasabing nagnakaw ka. Sinasabi lang namin na magpaalam ka muna bago kumuha. Kahit magtanong-tanong pa. Sa huli, wala rin namang may gusto niyan. Gusto ko.
Pakiusap, yung chocolate clock na may pangalan ko. Ibalik mo sa akin. Sige, heto na. Kung mabali yan, wag mo akong sisisihin. Masyadong malutong yung cake. Ako na ang maghahati nito, para hindi nyo sabihing unfair na naman. Akala ko ba sinabi mong patas ang hatian? Pipili muna ako, tapos paghatian nyo yung matira. Ako ang nagbuhat ng gift box mula sa front desk. Hindi naman pwedeng wala akong mapala sa pagod ko. Ilang metro lang ang front desk mula rito. Tapos ang bayad sa pagod mo 4 na voucher. Tsaka 2 kahon ng tsokolate. Bakit ba lagi nyo na lang akong binabantayan? Nandyan pa naman yung tsaa at kape ah. Malinaw ang nakasulat sa listahan. 4 na kahon ng tsokolate. 12 tao. Tig-1 kahon sa bawat 3 tao. 6 na dessert voucher. Bubunutin ng project lead para ipamahagi. Regalo na nga ng client, pinapahirap pa. Kung sino ang maunang kumuha, sa kanya na. Masyado kang istrikto kung susundin mo yung papel. Para sa buong team to. Hindi to unahan para maangkin mo. Hindi ako nang agaw, ha? Nag-unbox ako, nagbuhat, at nag-inventory. Trabaho rin yun. Normal lang na mas marami akong makuha. Lagi mo nalang ginagawang malaking trabaho. Ang kaunting kilos mo, habang ang gastos at natanggap ng iba. Ginagawa mong pag-aari ng lahat. Talagang mainit lang ang dugo mo sa akin. Noong nag-king crab tayo, ikaw ang pinakamatinding magmaldita. Ngayon kahit 1 kahon ng tsokolate, ipinagkakait mo pa sa akin. Pwede mong kunin ang parte na para sa'yo. Pero hindi yung ibubulsa mo muna ang pinakamahal. Tapos sasabihin mong patas ang matitira. Gusto ko kasi ng tsokolate. Ayoko ng tsaa. Bawal na ba? Pumili base sa sariling gusto. Pwede naman. Kung kukunin mo ang tsokolate, isuko mo ang katumbas na parte mo sa iba. O kaya maghintay kang mamili ang lahat. Bakit ko naman isusuko? Hindi ko naman kayo pinagbabawalang kumuha ng tsaa. Ilabas mo ang mga gamit sa bag mo. Manager Song, personal na bag ko to. Hindi mo pwedeng basta-basta inspeksyonin. Walang nag-i-inspeksyon. Nakita ng lahat kanina, na ipinasok mo ang regalo para sa team. Kaya kusa mo yang ilabas ngayon din. Kailangan ba sa susunod, kahit kapirasong papel galing sa kumpanya? Magpapaalam muna ako kay Lexuan bago kumuha. Hindi mo kailangang magpaalam sa kanya. Sumunod ka sa patakaran. Ang para sa team. Paghahatian ayon sa patakaran ng team. Pagkain lang naman yan eh. Parang mga patay gutom kung umasta. Kung kailan nagmamalaki kang di mo kailangan yan. Ikaw pa ang laging nauunang kumuha. Ang fair, talaga. Sa akin pa talaga napunta ang pinakapangit. Ikaw mismo ang bumunot niyan. Kung ganun, sa weekly project meeting sa susunod na linggo, mag-draw lots na rin tayo kung sino ang magpe-present, para hindi masolo ng iba ang pagkakataong magpasikat. Ako ang magpe-present ngayon. Nasa maling upuan ka. Hindi ba napag-usapan kahapon na magbubunutan? Hindi pwedeng ikaw na lang lagi ang nagpapasikat. Ang presenter ay nakadepende sa task division, hindi sa bunutan. Kung sino ang may hawak ng proposal, siya ang magpapaliwanag. Tumulong din naman ako ah. Ako ang nag-book ng meeting room, at nag-follow up ng progress ng 2 beses. Bakit wala man lang akong pagkakataon? Ikinukumpara mo ang pag-book ng meeting room sa paggawa ng proposal. Kung walang meeting room, saan kayo magmi-meeting? Kung hindi ko kayo minadali, matatapos nyo ba yan sa oras? Ang framework, data, client requirements, at pricing ng proposal. Kaming 2 lang ni Tang Ting ang tumapos niyan. 2 beses ka lang nag-message sa group chat. Kung tapos na ba? Management din ang pag-follow up sa progress. Kayo sa execution. Ako sa coordination. Magkaiba lang tayo ng role. Sinong nag-assign sa yung mag-manage? Kusa ko yung anak ko. Nabasa ko naman lahat ng content. Pareho lang kung ako ang magpe-present. Gawa to ng team, walang ikaw o ako. Hindi ibig sabihin kapag wala kang ginawa, pwede mo nang angkinin ang pinaghirapan ng iba. Takot ka lang na mas magaling akong mag-present sa'yo. Napahiya ka lang dahil sa king crab noong nakaraan. Kaya pinag-iinitan mo ko ngayon sa lahat ng bagay. Ang meeting na to ay hindi para isalba ang pride mo. Gaano mo ba kabisado ang proposal? May 3 tanong ako. Una, ano ang profile ng core target market ng project na to? Lahat ng age group na walk-in customers. Pangalawa, ilang porsyento ang core operational cost sa first phase? Nandito yun sa report. Teka lang. Pangatlo, kailan ang 3 key milestones ng final delivery? Ang mga ganyang details, pwedeng yung nag-execute ang mag-explain. Hindi kailangang isaulo ng leader ang lahat kapag nagre-report. Akala mo naman talaga leader ka. Bumalik ka sa upuan mo. Si Lexuan ang magre-report ngayon. Sige, kung sino ang maraming ginawa, siya na ang laging tama. Hindi dahil marami kang ginawa, laging ikaw na ang tama. Pero yung walang ginawa, huwag mag-claim ng credit. Naging maayos ang presentation. At satisfied ang client sa industry conference sa susunod na linggo. Ang team ni Lexuan ang pupunta.
Paano naman yung travel allowance? Paano hahatiin? Project ko ng lahat, kung siya lang mag-isa ang pupunta. Hindi naman pwedeng sa kanya lang ang buong allowance, di ba? Nag-business trip si Lexuan para i-represent ang team. Kaya dapat paghatian din ng team ang allowance. Ang travel allowance ay para sa pagkain, pamasahe, at accommodation ng bibiyahe. Hindi yan project bonus. Pero nakapunta lang naman siya sa conference. Dahil sa pinaghirapan ng buong team. Kung wala kami, paano siya magkakaroon ng business trip? Kahit yung 3 basic questions tungkol sa project kahapon. Di mo masagot-sagot, tapos gusto mo pang makihati sa travel allowance ko. Hindi porket di ko alam ang details, wala na kong ambag. Nag-book ako ng meeting room, nag-follow up ng progress, nagpa-alive ng atmosphere. Hindi nyo ba nakikita ang invisible labor na to? Ang allowance ng kumpanya ay near reimbursed para sa mismong taong nag-business trip. Walang policy na pinaghahatian yan. Pwede namang maging flexible ang rules. Mauubos ba ng isang tao ang 200 sa pagkain bawat araw? Yung matitira, ibili ng pasalubong para sa mga katrabaho. Di ba dapat lang naman yun? Kung paano gagamitin ang allowance, ang company policy ang nagdedesisyon. At hindi ikaw ang magdi-distribute niyan. Huwag kang mag-alala, wala akong balak mang lamang sa'yo. Mag-uwi ka na lang ng pasalubong galing doon para sa lahat. Hindi naman siguro yun sobra, di ba? Pang-trabaho ang punta niya doon. Hindi para maging personal shopper mo. Kahit simpleng pabor lang, ayaw mo pang gawin. Nasaan ang team spirit mo? Yihan, nitong mga nakaraan tuwing may usapang pera. Laging kung magkano ang mahuhutwat mo ang una mong iniisip. Hindi mo discount coupon ang team na to. Gusto ko lang namang makinabang ang lahat. Bakit sa bibig nyo, nagmumukhang masama ako? Lahat na lang ng gawin ko, sinasabi mong nanlalamang ako. Dahil sa tinatawag mong lahat, palagi mong inuuna ang sarili mo, bago ang ibang tao. E di ngayong hapon pupunta tayo sa client. 4 tayong magka-carpool, pwede namang mag-KKB, di ba? Hati-hati base sa totoong ruta at mga pasahero. Madadaanan naman ang Chengxi. Kukunin ko lang yung parcel ko. Tapos diretso na sa office ng client. Hindi naman magtatagal. Magkaibang direksyon ang Chengxi at ang client. 20 kilometrong ikot lang naman yan. Kung hahatiin sa ating 4, barya lang yan. Mabigat ang parcel ko. Alangan namang mag-taxi pa ako mag-isa. Personal mong lakad yang pagkuha ng parcel. Ikaw dapat ang magbayad ng dagdag sa pamasahe. Hindi pa nga tayo nakakaalis. Kinakalkula mo na agad lahat ng ganyan. Ang hirap mo talagang makatrabaho. Ang destinasyon sa booking ay sa client. Magdadagdag ng stop sa Chengxi. Madadagdagan ng bayad at oras. Idagdag mo. Siya ang magbabayad. Kuya driver, paki-cancel na lang po yung stop. Kung sinong may kukunin na parcel, siya ang mag-book ng sarili niya. Nakasakay na tayong lahat. Ano bang masama kung dumaan muna sa Chengxi? Alas 5 magsasara yung pick-up point. Kukunin ko lang at aalis na agad. Alas 3:30 ang usapan sa client. Aabutin ng 40 minuto ang pag-ikot. Mali-late tayo. Sabihan na lang natin ng maaga ang client na na-traffic tayo, di ba? Nariyan lang naman ang trabaho. Pero yung parcel ko, kapag hindi nakuha ngayon, ibabalik na. Mas importante pa ba ang parcel mo kaysa sa client? Wala naman akong sinabing mas importante yun. Gusto ko lang pagsabayin ang dalawang bagay. Para makatipid sa pera at oras. Pera mo lang ang matitipid. Pero oras naming lahat ang masasayang. 10 minuto lang naman ang aidadagdag nyo sa biyahe. Ikinamamatay nyo ba yun? Madalas din naman akong maghintay sa inyo noon Kailan at gaano katagal? Sabihin mo ng malinaw. Huwag mong aidailan ang madalas noon. Para pagtakpan ang dagdag ikot mo ngayon. Ayan, kita nyo. 76 na piso lang ang dagdag. Kung hahatiin sa 4, 19 na piso lang bawat isa. 19 na piso lang naman pala. Magsasagawa na naman ba kayo ng meeting para sermonan ako? Hindi ito usapin ng 19 na piso. Ang punto dito, hindi ka humingi ng permiso kaninuman. Basta mo na lang ibinigay ang address sa driver. Hindi ba nagpapalam na nga ako ngayon? Pinipilit mo kaming pumayag bago humandar ang sasakyan. Hindi yan pagpapalam. Kapag hindi pa tayo umalis, sisingilin na tayo ng waiting fee. Sa kanya rin ay charge ang waiting fee. Sa kanya rin ay charge ang waiting fee. Siya itong nagpapatagal at ayaw umalis. Client visit ng kumpanya ang lakad na to. I-reimburse ng kumpanya ang orihinal na booking. Pero ang idinagdag mong personal stop, pati na ang waiting fee. Ikaw ang dapat magbayad. Pumayag ka muna bago ako sumakay. Bakit pati waiting fee sa akin nyo sisingilin? Ikaw nga itong ayaw sumakay. Madam, naghintay tayo dahil nagpalit kayo ng ruta. Tapos hindi pumayag ang ibang pasahero. Driver ka lang, tuturuan mo pa ako. Bibili lang ako ng kape sa baba, sandali lang. Darating na ang client sa loob ng 20 minuto. 2 minuto lang, hindi nyo pa mahintay. Grabe naman, para nyo naman akong binabantayan na kriminal. 10 minuto na lang, darating na kami. Pasensya na.
Hindi lang siya basta bumili ng kape. Naghintay pa siya ng 50% discount sa pangalawang cup. Tingnan mo, iniisip ko pa rin kayo. KKB sa 2 kape. Maliit na halaga lang naman ang bawat isa. Wala akong hiningi sa'yo. Huwag mo kong idamay sa sarili mong gastos. Medyo masikip ang schedule ng kumpanya ninyo. Pasensya na po, nagkaproblema po sa itinerary namin. Handa na po ang mga presentation materials. Hindi po namin sasayangin ang natitirang oras ninyo. Traffic po kasi sa daan. At biglang nagbago ng ruta si Lexuan. Kaya wala na po kaming nagawa. Magsimula na tayo. Sinong biglang nagbago ng ruta? Ikaw nga tong gustong dumaan para kunin ang package mo. Tapos bumaba ka pa para bumili ng kape. Kailangan nating magbigay ng dahilan sa harap ng kliyente. Gusto mo bang sabihin ko na nagkape lang ako, para mapahiya ang buong team? Kaya pinili mong ako ang pagbuntunan ng sisi. Ikaw ang project lead. Kapag nagkaproblema, ikaw talaga ang dapat samalo. Di ba trabaho ng team lead na protektahan ang team? Nung gusto mong mag-present, nagpanggap kang manager. Nung nalate tayo, biglang si Lexuan na ang lead. Kapag pabor sa'yo, kung ano-anong posisyon ang inaangkin mo. Nag-a-adjust lang naman ako sa sitwasyon. Hindi naman nagreklamo ang kliyente. Bakit kailangan nyo pang palakihin sa loob ng kumpanya? Hindi dahil hindi nagreklamo ang kliyente, ay pwede ka nang magsinungaling. Palusot lang yun para maging formal, kasinungalingan na agad. Sa sobrang higpit mo sa bawat detalye, lahat ng tao makakaaway mo balang araw. Ilalagay ko ang buong katotohanan sa client visit report, na late tayo ng 8 minuto. At 5 minuto roon, ay dahil sa personal mong pagbili ng kape. Subukan mo lang. Bakit? Akala mo natatakot ako sa'yo. Kapag isinulat mo yan, maapektuhan ang evaluation ko sa probation. Alam mo na nga, isusulat mo pa rin. Gumaganti ka lang dahil sa king crab noon, di ba? Alam mo palang maapektuhan ang evaluation mo. Bakit pinaghintay mo pa ang lahat? Gusto ko lang namang bilhan ng kape ang lahat. Maganda naman ang intensyon ko kahit nagkamali. Hindi mo naman kailangang ibagsak ako agad. Walang nag-utos sa'yong bumili. Nung tumanggi kami, nagpumilit ka pa ring mag-KKB. O sige, sa'yo na tong kape. Ituring mo na lang na pambayad to sa 5 minutong sinayang ko. Ayos na. Ang oras ay hindi parang kape na pwede mong ibalik kapag ayaw mo na. Pagkabalik ninyong 4, dumiretso agad kayo sa conference room para magpaliwanag. Walang kwenta ang pag-burn ng chat. Na-screenshot ko na ang lahat. Sinong magpapaliwanag sa 8 minutong late? Na traffic po kami. Tapos nakipagtalo pa si Lexuan sa driver tungkol sa ruta. Kaya kami naantala. Sa orihinal na ruta, mas maaga pa sana tayong nakarating. Si Ihan ang nagpumilit mag-detour para kumuha ng package. Nung tinanggihan, nagpababa pa para bumili ng kape. At naghintay kami ng 5 minuto at 40 segundo. Bumili ako ng kape para sa ating lahat. Saka 8 minuto lang naman ang naging delay sa huli. Wala namang nalugi sa kliyente. Hindi mo pwedeng gawing rason ang oras ng kliyente. Para sabihing ilang minuto lang naman. Nasanay lang talaga akong magtipid bata pa lang. Hanggat pwedeng mag-carpool, nagka-carpool ako. Hanggat may discount, sinusulit ko. Sa mga taong galing sa hirap, bawat sentimo kailangang kalkulahin. Ang kinakalkula mo lang ay kung magkano ang maiaambag ng iba. Pero hindi mo iniisip kung gaano kalaking perwisyo ang dulot mo sa kanila. Hindi ka kasi nakaranas ng hirap, kaya madali lang sa'yong magsalita ng ganyan. Itala ng buo at totoo ang dahilan ng pagka-late. Si Ihan ang dapat bumawi at magpaliwanag sa kliyente. Isang email ng paumanhin. Hindi mo na pwedeng isisi ang responsibilidad sa mga katrabaho. Bakit ako lang ang pinagsosorry nyo? Nasa loob din naman sila ng sasakyan. Nasa sasakyan kami at tumanggi kaming mag-detour. Pero hindi ibig sabihin noon ay kasabwat kami sa pagka-late mo. Kailangan mo talagang alista ang bawat maliliit na bagay tungkol sa akin. Sobrang fulfilling ba para sa'yo yan? Kung hindi mo ginawa yun, walang makakaalala. Miss Su, pinapasando po kayo ni Boss Fu. Yung ini-order nyo pong limited edition na jacket, nasa kotse na rin po. Mahirap daw ang pamilya. Araw-araw nagdadrama na walang pera para abonohan namin. Ang daan-daang gastos mo. Pero may sumusundong private car. At may limited edition pa na jacket. Hindi sa pamilya ko ang kotseng to. Old Chin, huwag kang ang kung ano-anong itawag sa akin. Miss Su, 6 na taon na po akong driver ng pamilya nyo. Paano po ako magkakamali? Regalo to ng client ng dad ko. Hindi ko binili yan. Walang may pakialam kung mayaman ka o mahirap. Ang gusto lang malaman ng lahat, bakit palagi mong idinadahilan na mahirap kayo? Para pilitin ng iba na magbayad para sa'yo. May kotse nga kami, pero hindi ibig sabihin noon ay may hawak akong pera. Hindi naman akin ang pera ng mga magulang ko. So, ang pera ng mga katrabaho mo, sa'yo na. Ihan, bukas ng gabi ang team dinner. Hindi ba sabi mo manlilibre ka bilang paghingi ng tawad? Pina-transfer ko na sa assistant ko ang budget para sa'yo. Huwag mo nang pagbayarin ang mga katrabaho mo. Tatay niya ba talaga si Boss Fu? Tinawag siyang Miss Su ng driver.
Tapos sa tawag, sinabi pang nag-transfer ng pambayad sa dinner. Siguradong totoo yan, walang duda. Kung may tanong kayo, itanong nyo ng harapan. Huwag kayong magchismisan sa likod ko. Kinaapelyido lang ng dad ko si Boss Fu ng kumpanya. Hindi siya yung iniisip nyo. Hindi pa nga namin sinasabi kung sinong Boss Fu. Nagmamadali ka na agad magpaliwanag. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Huwag kayong maging bitter dahil lang may kotse ang pamilya ko. Walang naiinggit sa'yo. Ang ikinagagalit ng lahat, yung hindi ka naman kapos sa pera. Pero paulit-ulit kang nagpapaawa, para iba ang magbayad para sa'yo. Magkaibang bagay ang pagkakaroon ng kotse at pagkakaroon ng cash. Mahigpit ang dad ko sa akin. Ang allowance na binibigay niya sa akin, mas mababa pa kaysa sa sweldo nyo. Yung jacket kagabi, regalo rin yun ng client niya. Sinabi sa tawag na nag-transfer siya sa'yo, ng pambayad para sa treat bukas ng gabi. Hindi naman siguro yun peke, di ba? Nag-transfer nga ng pera, pero para yun sa pag-ayos, ng pakikitungo ko sa mga katrabaho ko. Hindi ibig sabihin ay dapat ubusin lahat, sa iisang kainan lang. Kahapon sinabi mo sa harap ng lahat na mahirap kayo. Ngayong hawak mo na ang budget para manlibre. Gusto mo pa ring mag-KKB. Ako ang nag-organize para kumain tayong lahat. Syempre pwede tayong mag-KKB. Pakitang tao lang naman ang pagsasabing manlilibre. Sinong matino ang magpapabayad ng buo sa isang baguhan? Napakalinaw ng sinabi ng tatay mo sa telepono. Na-transfer na sa'yo ang pambayad. Huwag mo nang pagbayarin ang mga katrabaho mo. Hindi niya lang kasi alam ang kalakaran sa trabaho. Kung sagot ko nga lahat ngayon, hindi ba sa susunod, aasa na kayong palagi akong manlilibre? Para maayos ang hindi pagkakaunawaan kanina, ililibre ko kayong lahat bukas ng gabi, sa Yunting Restaurant. Sana bigyan niyo ako, ng pagkakataong humingi ng tawad. Libre talaga. Siyempre, may isang salita ako. Sabi niya yan, di na siguro siya magbabago ng isip. Mag-screenshot muna tayo, pati ba naman pagkain, ini-screenshot. Di ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Kapag ikaw ang kasama, mas maigi nang may ebidensya para iwas talo. Bakit naman naabot ng 8,000 ang pagkain? Sa akin naman talaga dapat mapupunta yung sobra. I order muna ang pinakamahal. Bahala na sa bayaran mamaya. Libre ko ngayong gabi bilang pambawi. Huwag kayong mahiya. Waiter, 2 signature seafood platter muna. At dagdagan mo pa ng isang king crab. Sigurado kang libre mo to. Malinaw naman ang nakasulat sa group chat. Bakit? Dahil ba di ka nakakain ng king crab nung nakaraan? Natatakot kang di ako magbayad ngayon. Dahil kinumpirma mo. Sasang-ayon kami sa paanyaya mo. Parang ang dami naman ng in-order. Sayang kung di mauubos. Minsan lang ako manlibre. No, wag nyo kong tipirin. Di ba lagi nyo kong sinasabihang kuripot? Walang nagsasabing kuripot ka. Ang sinasabi lang ng lahat, kung sino ang order, siya ang magbayad. Ako ang bahala ngayong gabi, huwag kayong mag-alala. Ngumiti naman kayo, para mapatunayang bati na tayo. Ang pakikipagbati ay di lang basta pagkuha ng picture, kundi yung di mo na kami lalamangan sa susunod. Ang laki na nga ng gagastusin ko para ilibre kayo, tapos pinalalaki mo pa rin yung isang salita, di pa bayad ang bill. Huwag mo munang isumbat ang kabaitan mo. Magpa-takeout pa ng 2 seafood platter, at 4 na desserts. Iuuwi ko para sa pamilya ko. Yung takeout ay para sa'yo, kaya bukod mong bayaran yan. Ako ang nanlilibre ngayong gabi, kaya karapatan kong order ng kahit ano. Pera ko naman ang gagastusin. May pakialam ka ba? Kung sarili mong pera ang gagastusin mo, syempre walang makikialam sa'yo. Madam, excuse me po, para sa takeout na seafood at desserts, may dagdag po itong 2,300. Sigurado po ba kayong ay dadagdag ito? Idagdag mo, sabay-sabay ng babayaran mamaya. Baka mamaya sabihin mong wala ka na namang pera. Kaka-transfer lang ng papa ko ng 8,000. Paano akong mawawalan ng pera? HMP, gustong-gusto nyo ba talaga akong mapahiya? Kasya naman siguro ang 8,000 kahit may takeout. Huwag ka lang magbago ng sasabihin kapag nagbayad na. Alam ko na, kakain lang naman. Kung tratuhin nyo ko parang kriminal, pasensya na po sa abala. Kulang pa po ng 600 para maabot ang minimum consumable ng VIP room ninyo. E di mag-order na lang ang bawat isa ng tig-iisang dessert. Total para naman sa lahat to. Sino po ang magbabayad? Ibukod muna ang takeout na, 2,300. Tapos KKB na tayo sa natitira. Anong sinabi mo? Patas lang ang sinasabi ko. Ako ang magbabayad ng iniuwi ko. Pero yung kinain ng lahat sa lamesa, syempre KKB. Sinabi mo sa group chat na libre mo kami. At kanina lang, sinabi mong huwag ka naming tipirin. Ang ibig kong sabihin sa libre, inimbita ko lang kayong pumunta. Hindi ibig sabihin sagot ko lahat ng gastusin. Marami kasing pwedeng maging kahulugan yun. Idiniin mo pang ako ang bahala ngayong gabi. Ako ang nag-asikaso ng booking, nag-order ng pagkain, at nagpasaya ng atmosphere. Hindi ba responsibilidad din ang tawag doon? Nagpadala ang tatay mo ng 8,000 sa'yo.
para ilibre kami at humingi ng tawad. Nasaan ang pera? Personal na bagay sa pamilya ko yun. Nang ibigay sa akin yung 8,000, naging pera ko na yun. Wala akong obligasyong i-report sa'yo kung paano ko yun gagamitin. Ginamit mo ang perang pampalibre, para bumili ng sarili mong gamit. Tapos nilinlang mo kami para kumain sa mamahaling restaurant. At sa huli, pag-KKBhin mo kami. Sinong niloloko nyo? Hindi ba't kumain din naman kayo? Kanina lang, ang saya-saya ninyong kumakain. Pero ngayong bayaran na, nagpapakabiktima kayo. Ikaw ang nag-order ng lahat ng pagkain. Sinabihan ka pa nga naming magbawas. Sinabi nyo lang yun. Pero hindi naman tumigil ang mga chopsticks nyo. Dahil kumain kayo, dapat managot din kayo. Ayan na naman ang baluktot mong Loika. Ikaw ang nagdedesisyon. Tapos iba ang pinagbabayad mo ng konsensya. Ha? Huwag kang magmalinis. Nasa mahigit 600 lang naman ang bawat isa. Hindi naman mababa ang sweldo nyo. Imposible namang kahit isang kainan lang. Hindi nyo pa kaya. Noong nakaraan sa King Crab, mahigit 600 din. Akala mo ba kapag hinati per person? Hindi na pera ang perang pinaghirapan ng iba. Excuse me po, may dagdag na service fee po dahil nag-overtime na kayo sa private room. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Ay transfer nyo na sa akin ang pera. Huwag na kayong mag-inarte. Ipadala nyo na ang pera. Kailangan ko nang magbayad. Walang magta-transfer sa'yo. Malinaw na sinabi mong libre mo. Ikaw rin ang nag-utos ng lahat ng order. Kaya ikaw ang magbabayad ngayong gabi. 1,900 na lang ang natitira sa card ko. Gusto nyo ba talagang maiwan ako rito at may pit? Kasasabi mo lang kanina na may 8,000 ka pa. Bumili lang ako ng ilang gamit. Anong masama roon? Pera yun na ibinigay ng papa ko sa akin. Wala ba akong karapatang gastusin yun? Meron, pero matapos mong ubusin. Hindi mo pwedeng ipasa sa amin ang bill ng panlilibre mo. Pagkatapos nilang kumain, sabay-sabay silang tumangging mag-KKB. At ipinaako sa akin ang buong bill na mahigit 8,000. Hayaan mo lang siya. Hayaan mong magpadala siya ng ebidensya. Mas kumpleto, mas maganda. Dad, pinipilit ako ng mga katrabaho ko. Nabayaran mag-isa ang mahigit 8,000. Kailangan mong pumunta rito ngayon din. Maganda naman ang intensyon kong mag-organize ng dinner para sa lahat. Pero nang bayaran na, lahat sila sinasabing libre ko raw. Gusto nilang ako lang ang magbayad sa mahigit 8,000. Libre ba talaga niya? O nagkamali lang kayo ng intindi? Ang sabi ko lang, yayain ko silang mag-bonding. Wala akong sinabing sasagutin ko ang lahat ng gastusin. Kahapon ng hapon, malinaw ang sinulat mo. Ililibre ko kayo ng hapunan. Casual na usapan lang yun sa chat. Kontrata ba yun para ituring na opisyal? Hindi kailangang maging kontrata. Sapat na yun para patunayan kung paano mo. Binigyan ng malinaw na expectation ang lahat. Tingnan po natin ang buong timeline. Para malaman kung sino talaga ang tumatakas sa responsibilidad. Sinabi niya talagang libre niya. At halos lahat ng pagkain, siya ang nag-order. Sinabi pa niyang huwag kaming magtipid. Maituturing pa ba yun na simpleng imbitasyon lang? Lex 1, adik ka na ba sa pager record? Kainang magkakatrabaho lang, kailangan pa ba ng ebidensya sa bawat sulok? Sino pa ang maglalakas loob na lumapit sa taong tulad mo? Ang taong walang tinatago, hindi dapat matakot. Ang kumpletong record, ay kinatatakutan lang ng mga taong laging nagpapalit ng kwento. Dahil takot silang mahuli sa sarili nilang mga salita. Suhihan, binigyan ka ng 8,000 nanograms papa mo. Hindi ba't malinaw na para yun sa pambayad pinsala sa hapang ito? Oo, pero dahil ibinigay sa akin ang pera, may karapatan akong gamitin yun. Kung may karapatan kang gastusin yan, obligasyon mo ring harapin ang mga kahihinatnan nito. Ginastos mo yung pera, tapos nag-aya ka ng mga katrabaho na para bang manlilibre ka. Kaya ikaw lang ang dapat magbayad ng bill na yan. Wala akong pera ngayon. Hindi nyo naman ako pwedeng iwan ng ganito rito. Pwede mong isauli yung mga nakabalot na pagkain na hindi pa nababawasan. Tapos ibenta mo yung limited edition bag na kabibili mo lang. Bakit nyo idadamay ang bag ko? 3 buwan kong hinintay bago ko nabili yan. Para sa'yo, walang kwenta yung 600 ng iba. Basta huwag lang magagalaw yung pera mo. Pero yung bag mo, kahit 1 piso ayaw mong mabawasan. Tawagan mo na ang papa mo. Paliwanag mo sa kanya kung saan mo ginastos yung perang nakalaan para doon. At huwag mong isisi sa mga katrabaho mo na pinilit ka nila. Huwag kayong magsisi pag dumating siya rito. Boss Fu, nasa loob po si Hihan. Ngayon, alam nyo na kung sino ang papa ko. Papa, pinagtutulungan po nila akong lahat. Naitanang lang akong ilibre sila. Tapos pagkatapos kumain, ayaw nilang mag-KKB. Pinipilit nila akong magbayad ng mag-isa ng mahigit 6,000. Boss Fu, hindi po totoo ang sinasabi niya. Huwag mo muna siyang pagtakpan. Ibigay mo sa akin ang buong record. Kagabi, bakit kita nilagyan ng 8,000? Para ilibre ang mga katrabaho mo. Nasaan na yung pera? Bumili po ako ng bag. Pero pera ko naman po yun. Akala ko kasi mag-KKB ang lahat. Ginamit mo yung perang pambayad pinsala na binigay ko sa'yo para bumili ng bag.
Tapos nag-aya ka ng mga katrabaho gamit ang linyang manlilibre ako. Para sa huli, sila ang magbayad para sa'yo. Hindi ko naman gustong lokohin sila. Kumain din naman sila. Di ba't normal lang na maghati-hati kami? Simula pa nung insidente sa King Crab. Basta may ibang taong kasama, inaasahan mong sila ang magbabayad para sa'yo. Pumunta ako rito hindi para bayaran ang bill mo, kundi para tignan kung paano mo pa ipapaliwanag ng baluktot yang pagiging kapalmoks mo. Papa, anak niyo po ako. Ang daming nakakakita. Hindi niyo ba muna ako pwedeng tulungan? Bayaran muna natin, tapos pag-usapan na lang sa bahay. Dahil mismo anak kita. Lalong hindi ko pwedeng hayaang mga tao sa kumpanya ang magpasa ng kalokohan mo. Ano ba naman sa'yo yung mahigit 6,000? Gusto mo talaga akong mapahiya sa harap ng marami. Barya lang sa akin ang mahigit 6,000. Pero hindi mawawala ang patakaran dahil lang may pera ako. Ang kulang sa'yo ay ang disiplina, na panindigan ang sarili mong mga desisyon sa paggastos. Ngayong gabi, malinaw na si Ihan ang nag-imbita, kaya walang obligasyon ang sinuman sa inyong magbayad. Humihingi ako ng paumanhin sa abalang, dulot ng pagkukulang ko sa pagpapalaki sa kanya. Patawad sa inyong lahat. Papa, bakit kayo humihingi ng tawad sa kanila? Dahil ikaw ang mali. Hindi sila. Hindi pwede, gamit ko to. Dalawa lang ang opsyon mo. Gumawa ka ng paraan para makapagbayad. O ibenta mo yung bag mo para pambayad sa bill. Hindi na ako maglalabas ng pera para sa'yo sa pangalawang pagkakataon. Bukas, prosesuhin ito ayon sa patakaran ng kumpanya. Anak ko man siya. Probationary employee pa rin siya rito. Papa, kumain lang naman ako ng 2 beses. Ipapaparusan niyo agad ako sa kumpanya. Hindi lang to tungkol sa 2 kainan, kundi tungkol sa tuwing nakakalamang ka. Ginagawa mong masama ang taong tumatanggi sa'yo. Kasalanan mo tong lahat. Lex 1, bukas na bukas din, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Papa, nakahiya na nga ako ng husto kagabi. Huwag niyo naman akong pag-alitan sa harap nila ngayon. Umupo ka rito. Kumpanya to. Hindi natin bahay. Ang sinusuri natin ngayon ay hindi lang tungkol sa isang beses na kainan, kundi ang paulit-ulit na problema sa pakikipagtulungan sa koponan. Personal na gastusin na ginawa ng paulit-ulit, na pinipilit isama sa pipang kalahatang bill ng grupo. Pangalawa, nag-cut ka ng voice recording para linlangin ang mga katrabaho natin. Pangatlo, sa group order, pinalitan mo ang pagkain ng iba ng walang problem. At ibinulsa mo pa ang sobrang sukli. Pang-apat, sa client visit, dahil sa sarili mong lakad. Na-late ka at naghugas kamay pa sa iba. Maliit na bagay lang naman ang lahat ng yan. Sino ba ang hindi nagpapadeliver ng pagkain sa opisina? Sino ba ang hindi nalalate ng ilang minuto? Pinagsasama-sama nyo ang bawat maliit na detalye, para lang palabasin na napakasamang tao ko. Kapag paulit-ulit na nangyayari ang maliliit na bagay, doon makikita kung paano ka magdesisyon. Kapag sariling kapakanan mo na ang nakataya, ikaw ang unang nag-screenshot ng chat, at sinabing tumanggi siyang mag-sorry, kaya napilitan siyang ilabas ang buong convo. Pero ginawa ko naman ang lahat para makibagay sa inyo. Nanlibre ako ng pagkain, tumulong magpa-order, nag-order ng kape para sa mga katrabaho. Bakit walang nakakakita sa kabutihan ko? Nanlibre ka raw, pero sa huli ginawa mong KKB. Sa group order, kinupit mo ang difference para i-upgrade ang sarili mong pagkain. Dahil sa kape, naantala ang meeting sa client, at iba pa ang pinagbayad mo sa abala at pamasahe. Ang sinasabi mong kabutihan, bakit laging may kapalit at iba ang nagbabayad ng perwisyo? Dahil bago lang ako. Hindi pa alam ng newbie ang patakaran. Hindi ba't dapat pinagbibigyan ng mga senior ang bago? Hanggang saan ba sa tingin mo, dapat magparaya ang iba para sa'yo? Stable naman ang sahod nila, at marami na silang karanasan. Ano bang mawawala kung pagbigyan nila ako ng kaunti? At isa pa, ngayong, alam na nilang anak mo ako. Dapat mas respetuhin at bigyan nila ako ng mukha. Kaya pala hindi dahil sa hindi mo alam ang patakaran. Inaakala mo lang na dapat mag-adjust ang patakaran para sa'yo. Dad, hindi yan ang ibig kong sabihin. Naging malinaw na ang ibig mong sabihin. I-extend ang probation period mo, dahil lang sa ilang beses na kainan. Dahil yan sa kawalan mo ng boundaries, sa kawalan ng integridad, at kakulangan sa teamwork. Kung talagang sumasang-ayon ka, may idaragdag pa akong isang kondisyon. Walang sino man ang pwedeng makiusap o magtanggol sa kanya. Dahil lang sa anak ko siya. Sige, pipirmahan ko. Pero ako ang magsusulat ng apology statement ko. Kamakailan, dahil sa aking pagiging prangka. Kamakailan, dahil sa aking pagiging prangka sa pakikitungo sa team, at sa hindi angkop na paraan ng aking pagpapahayag, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ilang katrabaho, bagamat wala sa aking intensyon, ang man lamang o makapanakit ng kapwa, ngunit dahil sa damdamin ng ilang senior employees, ako ay humihingi ng paumanhin sa mga taong sangkot, pagiging prangka, at ipinasa mo pa sa damdamin ng senior employees. Wala ka man lang inaming kahit isang pagkakamali sa ginawa mo. Naipost ko na ang statement ko.
Huwag na sana itong pag-usapan pa ng lahat. Mag-iwan naman tayo ng kaunting dignidad para sa isa't isa. Tinawag mong hindi angkop na pananalita ang panlalamang mo. At pinalabas mong damdamin lang ng iba ang mga totoong ebidensya. Hindi katanggap-tanggap ang paliwanag na to. Humingi lang ng apology ang HR. Walang patakaran na kailangang sundin ang gusto mong mga salita. Patakaran na dapat ay latag ng malinaw ang buong katotohanan. Hindi ito press release para pagtakpan ka. Personal kang nag-order ng king crab. Tapos pinaghatian ng buong mesa ang bayad. Pangalawa, sinabi mong manlilibre ka pero ginawa mong KKB. Pangatlo, hindi mo sinabi ang difference sa group order. Pang-apat, na-late ka sa client at naghugas kamay ka. Isulat mo ulit base sa 4 na sitwasyong yan. Kapag idinetalye ko ng ganyan, para mo na rin akong ipinahiya sa publiko. Na-extend na nga ang probation ko, hindi pa ba sapat yun? Nung nag-post ka sa group chat, at sinabing binubuli ka ng iba, hindi mo naman inisip ang dignidad at kahihiyan nila. Pinagtutulungan nyo ako. Siyempre, kung anong sabihin ninyo, yun na yun. Walang pumilit sa iyong umorder ng king crab. Wala ring pumilit sa'yo na ibili ng bag ang perang panglibre. Manahimik ka, naibenta ko na yung bag. Ano pa bang gusto mo? Binenta mo yun para bayaran ang sarili mong panlibre. Hindi para saluhin ang parusa ng iba. Sana ang ilang katrabaho dyan ay maging mas mapagpasensya sa susunod. Para maiwasang palakihin ang maliliit na issue. Burahin mo ang huling linya. Ang pag-ako ng responsibilidad ay hindi kasama ang pangaralan ng iba. Masaya ka na ba ngayon? Hindi sa masaya ako, kundi sa wakas, hindi mo na napilipit ang katotohanan. Nag-sorry na ako ayon sa gusto nila. Sa totoo lang, si Lexuan naman talaga. Hindi lang matanggap na mas may kaya ang pamilya ko kaysa sa kanya. Kaya lagi niyang pinalalaki ang gulo. Ayoko sanang makialam, pero nag-message siya ng sunod-sunod ng mahigit 10 beses. At pinagpapanig pa niya ako sa group chat. Salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo. Hindi mo kailangang sumagot, at hindi mo kailangang pumanig kahit kanino. Xiao Chen, ang pribadong chat natin ipinakita mo sa iba. Hindi ba kawalan yan ng delikadesa? Pinapagsalita mo ako para sa'yo. Pero ayoko. Sinabi mo pa na kapag tumanggi ako, ibig sabihin. Takot lang daw akong mabangga si Boss Fu. Kailangan ko lang sabihin ang totoo. Naglalabas lang ako ng sama ng loob sa'yo. Hindi ko sinabing ikalat mo. Ngayon, ang galing. Pati ang personal kong nararamdaman ay kailangan nyo pang husgahan. Pwede kang maging emosyonal, pero huwag mo akong diretsahang akusahan na galit ako sa mayaman. At mag-utos pa sa mga katrabaho na magpasaring para sa'yo sa group chat. Bakit? Hindi ba totoo? Nang malaman mo kung sino ang papa ko, mas lalo ka pang naging agresibo sa akin. Hindi ba dahil takot kang masabihang sumisipsip, kaya nagpapanggap kang may mataas na prinsipyo? Ano ba talagang gusto mong gawin ni Lexuan? Kapag pinagbigyan ka, sasabihin mong dapat lang. Kapag hindi, sasabihin mong galit sa mayaman. Kapag binaliwala ka, sasabihin mo namang nambubuli. Ang normal na katrabaho, hindi tulad niya, na araw-araw nagtatago ng mga screenshot, audio recording, at resibo. Ang isang normal na katrabaho ay hindi rin. Nagpapalit ng bersyon ng kwento kada araw. Yihan. Kahapon lang, sinabihan na kita, na itigil ang pag-unjok ng intriga sa mga katrabaho. Ngayon naman, nag-PPM ka pa para mag-recruit ng kakampi. Hindi ako nagre-recruit ng kakampi. Nagsasabi lang ako ng totoo kong saloobin. May isang linya sa screenshot na, tulungan mo akong sabihin sa group chat na masyadong bossy si Lexuan. Hindi kita kakalimutan balang araw. Paglalabas lang ba yan ng saloobin? Ang ibig kong sabihin doon, ililibre ko lang siya ng milk tea minsan. Nang tumanggi ako, pinaalalahanan mo pa ako. Biro lang naman yun. Sino ba talagang gagamit sa papa ko para mangipit ng tao? Lagi mong sinasabing biro lang kapag nabuking ka na. Pero noong sinasabi mo yun, seryosong-seryoso ang motibo mo. Isasama ang insidenteng ito sa observation record. Kapag naulit pa ang lihim na panghihikayat, pagpapahiwatig ng iyong koneksyon, o pag-impluensya sa evaluation, ididiretso kaagad natin sa probation termination assessment. Bakit ba lahat kayo kinakampihan siya? Ako nga yung biktima at inihihiwalay rito. Hindi sa kinakampihan siya ng lahat, kundi ikaw itong palaging nandaraya at nang iipit ng iba para sa sarili mong kapakanan. Ang proposal na hinawakan ni Lexuan ay opisyal nang na-renew ng kliyente. Hindi lang siya ang dapat purihin sa project na to. Sumali rin ako sa mga meeting, sa client visits, at internal coordination. Dapat kahit papaano kasama ako sa listahan, sa records ng participation mo. Minsan ka lang nag-book ng meeting room, 2 beses nag-follow up ng progress, at na-late pa sa isang client visit. Sa tingin mo, alin dyan ang sapat para masabing may ambag ka? Ang management value, hindi lang nakikita sa spreadsheet. Ako kaya ang nagpapanatili ng good vibes sa team. Kapag toxic ang mood, ako rin ang nag-aaya ng team dinner. Yung 2 dinner na pinalibre mo sa iba. Ambag din ba yun sa trabaho? Pwede bang wag na kayong magbilang ng nakaraan? Tungkol sa project ang pinag-uusapan natin. Sige, mag-focus tayo sa project. Magkano o gaano karami ang nagawa mo sa client requirements analysis? Sa cost sheet, aling item ang kinompute mo?
Sa delivery risks, anong problema ang nasolve mo? Pang rank and file lang ang mga yan. Ang forte ko ay resource integration at relationship management. Pero malinaw ang nakasulat sa client feedback na late ka sa meeting, sumasapaw sa usapan, at isinisi mo pa ang pagkahuli mo. Sa project manager, nasaan ang relationship management doon? Kahit ano palang gawin ko, puro mali ko lang ang binabantayan nyo. Si Lex Juan, konting galaw lang, may credit agad. Ako kahit 10 pa ang gawin ko, bale wala pa rin. Pwede mo bang alista yung 10 sinasabi mo? Kailangan ba talagang isa-isahin at i-quantify? Ano pang pinagkaiba natin sa mga robot kung ganun? Ang performance evaluation ay dapat nakabase sa facts. Hindi pwedeng puro nag-effort ako lang ang dahilan para humingi ng rewards. Kahit isang kasing, wala talaga. Kahit papaano, sumama naman ako Ang simpleng pagsama ay hindi ambag. Ang attendance ay hindi output. Hindi ako payag sa hatian na to. Iaakyat ko to sa higher management para mag-appeal. Sige, mag-file ka ng appeal, pero ilagay mo ang lahat ng specific deliverables at ebidensya mo. Hindi naman to evaluation ng ambag Gantihan to dahil sa mga libreng nakuha ko. Huwag kayong magpakasaya ng maaga. Hindi hahayaan ni Papa na apihin nyo lang ako ng ganito. Sinadya nilang wag akong bigyan ng bonus. Kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Ay send mo sa akin ang mga work output mo. Hindi ba pinagsusulat ka ng HR para sa probationary evaluation ko? Lahat ng mga nakatrabaho mo, hiningan ng tapat na feedback. Ano ang balak mong isulat? Kung ano lang ang totoong nangyari. May mabibigat at mabababaw namang detalye sa totoo lang. Yung tungkol sa king crab at yung group dinners. Personal na lifestyle habit lang naman yun. Walang kinalaman yun sa kakayahan ko sa trabaho. At sa client visit, 8 minutes lang naman akong na-late. Di mo kailangang palakihin na parang major incident. Ang evaluation ay hindi lang base sa galing. Tinitingnan din ang integrity, teamwork, at sense of responsibility. Lex Juan, di naman kailangang maging magkaaway tayo. Ayusin mo na lang ang evaluation ko. At babayaran kita ng 5,000 pesos. Pwede tong gamitin sa kahit saang mall. Isulat mo na lang na prank ako. At kailangan lang mag-improve sa communication style. Huwag mo nang banggitin yung iba. Bawiin mo yun. Kulang pa ba? Pwede ko pang dagdagan. O kaya papakiusapan ko si Dad, na ilipat ka sa mas magandang posisyon. Kakabilin lang ng tatay mo, na ay evaluate ka base sa katotohanan. Tapos ngayon ginagamit mo ang posisyon niya para makipag-deal. Huwag kang ang magpakasanta. Nagsisipag ka lang din naman para sa sarili mo, di ba? Para sa pera at promotion. Binigyan kita ng mas madaling daan. Bakit ba pilit mo akong kinakalaban? Ang pagtanggi kong magsinungaling para sa'yo, ay hindi pang haharang sa'yo. Sa tingin mo ba talaga ang papa ko, dahil lang sa maliliit na bagay, ay itatakwil ang sarili niyang anak? Pang-display lang sa iba yung probation sanction na yan. Kapag lumipas na ang issue, mananatili pa rin ako rito. Pagdating ng araw na yun, araw-araw mo pa rin akong makakatrabaho. E di hintayin natin ang resulta. Mag-isip-isip kang mabuti. Isang salita lang ng papa ko, kayang magbago ng project bonus at posisyon mo. Kapag sinira mo ang evaluation ko, huwag ka nang umasang magiging madali ang buhay mo rito. Ang magmakaawa ay desisyon mo. Ang magbigay ng card ay desisyon mo. At ang manakat ay desisyon mo rin. Kailan ka pa nagsimulang mag-record? 2.00. Simula noong tinanong mo ako kung anong isusulat ko sa evaluation. Diba sabi mo wala kang ginagawang masama? Bakit takot kang marinig ng iba ang buong usapan? Dala lang yun ang galit ko kanina. Kapag ipinasa mo yan, sinasadya mo talagang sirain ang kinabukasan ko. Hindi ako ang sumisira sa kinabukasan mo, kundi ang bawat salitang lumalabas sa sarili mong bibig. Anong recording yan? Na-verify na ang recording sa hagdanan kagabi. Ngayon, kumpirmahin natin ang harapan. 5,000 kapalit ng mas magandang posisyon. Huwag ka nang umasang magiging madali ang buhay mo rito. Hindi ko naman talaga gustong takutin siya. Naipit lang ako noong mga oras na yun. Dala lang yun ang emosyon ko. Walang pumilit sa yung pumunta sa hagdanan. At walang pumilit sa yung maglabas ng gift card. Natatakot lang naman akong baka sa evaluation, ay sadya niya akong sir-on. Simula pa noong king crab issue, lagi na niya akong pinupuntirya, malibang protektahan ko ang sarili ko. Hindi pa naisusumite ang evaluation, at wala rin siyang binanggit sa iyo tungkol sa laman nito. Ikaw ang kusang nagpumilit na baguhin ang mga katotohanan, at nag-alok pa ng suhol. Dad, alam ko na pong nagkamali ako. Hindi ko naman naibigay yung gift card. Wala namang masamang naidulot, di ba? Pwede niyo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Lagi mo na lang sinasabi tuwing nabibigo ang balak mo, na wala namang masamang naidulot. Hindi mo napabayaran sa iba ang king crab, kaya feeling mo walang mali roon. Noong pangalawang gathering, nagbenta ka ng bag para magbayad, kaya feeling mo hindi yun pagkampihan. Noong mag-recruit ka ng kakampi, dahil hindi umubra, feeling mo naglabas ka lang ng sama ng loob. Pero naparusahan na po ako dahil doon. Ang parusa ay hindi pas para makaiwas sa pananagutan. Hindi mo pwedeng gamitin ang sorry mo kahapon.
para pagtakpan ang bagong kalokohan mo ngayon. Habang nasa observation period ka ng probation, palihim ka pa ring nanghihila ng tao. Nagpapahiwatig ng koneksyon para maimpluwensyahan ang bonus. Namimilit ng katrabaho na baguhin ang evaluation. At gumagamit ng mga hindi angkop na pananalita. Matagal nyo na talaga akong gustong tanggalin, di ba? Ang sinasabi nyong observation ay pag-aabang lang para mahuli ang mga mali ko. Hindi hinihiling ng observation na maging perpekto ka. Ang tanging hinihingi lang ay wag mo nang ulitin ang parehong pagkakamali. Pero sa bawat pagkakataong matanggihan ka, lagi mong sinisisi ang iba, at gumagawa ka ng paraan para pilitin silang magparaya. Hindi sa wala kang pagkakataon, kundi sa bawat pagkakataong ibigay sa'yo. Ginagamit mo lang para subukan ang hangganan ng iba. Huwag kang ang magpanggap na mabait, kung hindi mo itinago ang mga bagay na yan. Sinong magtatala ng maliliit na bagay ng ganyan kalinaw? Kung hindi ko itinago to, sasabihin mo na naman bang hindi mo yan sinabi dati? Sundin ang standard process. Huwag baguhin ang parusa, o magbigay ng pabor dahil lang anak ko siya. Ang pinal na desisyon ay magkakabisa lamang. Kapag nakumpirma na ang lahat ng facts, Yihan, mayroon ka pang isang huling pagkakataon para magpaliwanag. Kung ito na ang huling pagkakataon ko, gusto ko ring ailatag ang mga isyu ni Lexuan. Una, palaging nagre-record ng audio at nag-i-screenshot si Lexuan. Kaya hindi naging safe at komportable ang mga katrabaho. Pangalawa, sa harap ng maraming tao, paulit-ulit niya akong ipinahiya. Pangatlo, ginamit niya ang pagiging senior employee niya para impluwensyahan ng iba na kumampi sa kanya. Pang-apat, may prejudice siya sa family background ko. Paki-provide isa-isa ang mga konkretong facts at ebidensya. Ang dami niyang audio recordings. Hindi pa ba sapat na ebidensya yun? Ni-record lang kita tuwing binabawi mo ang sinabi mo, tuwing nang-aakusa ka sa harap ng iba, at noong hinarang mo kami kagabi. Kompleto ang mga recordings. Walang bawas at walang edit. Pero walang matinong taong magbabantay sa katrabaho ng ganyan. Simula pa lang, wala ka ng tiwala sa akin. Bago ang unang team dinner, ano bang ginawa niya para kailanganin mo siyang lamangan? Wala akong nilalamangan. Ang akin lang, dapat pantay-pantay ang hatian sa KKB. Pinatutunayan ng book ang record sa restaurant, na humiling ka ng maaga na isikreto at pagsamahin ang bill. Sa tatlo pang kasama, bumabalik na naman tayo sa king crab na yan. Wala na ba kayong ibang alam pag-usapan? Kundi ang pesteng king crab na yan. Dahil yun ang unang pagkakataon na ipinakita mo ang totoong ugali mo. Gusto mo, sa'yo ang pakinabang. Pero iba ang magbabayad. Pangalawa, sinabi niya sa harap ng lahat na, ayos lang maging mahirap, huwag lang maging masama. Hindi ba pambabastos yun? Bakit ba sa kanya lang kayo naniniwala? Dahil magaling siyang magpanggap. Lahat ng maliliit na bagay, nagagawa niyang ipaliwanag na parang siya ang laging tama. Kapag umiyak ako, sasabihin niyo nagdadrama lang ako. Naniniwala sila hindi dahil hindi siya umiiyak, kundi dahil nagbibigay siya ng mga totoong facts. Kung may facts ka, pwede mo ring ailatag dito. Bakit? Hindi ba totoo ang nararamdaman ko? Totoo ang nararamdaman mo, pero hindi yan pwedeng pumalit sa totoong nangyari. At si Papa pa, para lang magmukhang patas, paulit-ulit siyang kumakampi sa ibang tao. Kung talagang itinuturing niya akong anak, hindi niya hahayaang gipitin ako ng ganito karaming tao. Dahil itinuturing kitang anak, kaya simula pagkabata mo, napakarami ko nang nilinis na kalat mo. Dahil laging may sumasalo sa'yo sa bawat pagkakamali mo. Kaya akala mo kapag umiyak ka, mababago na ang patakaran. Gusto ko lang namang may mag-alaga sa akin. Masama ba yun? Hindi masamang mag-alaga o alagaan, pero ang ituring na pananakit ang pagtanggi ng iba, at tratuhin ang kabutihan ng kapwa. Bilang obligasyon nila, yun ang mali. Tapos na ang pagpapaliwanag. Wala kang naibigay na anumang bagong ebidensya, para pabulaanan ang mga napatunayang facts. Kaya nakapagdesisyon na kayo. Opisyal na iaanunsyo ang desisyon ngayong hapon. Batay sa komprehensibong evaluation, si Suyihan ay paulit-ulit na nagkaroon ng issue sa probationary period, patungkol sa integrity, teamwork, at professional boundaries. Nang walang ipinakitang pagbabago, nagdesisyon ang kumpanya na hindi ka ipasa sa probation, at tatapusin na ang iyong employment contract. Tatapusin, sisikwatin niyo talaga ako. Hindi lang ito dahil sa iisang dinner, at lalong hindi dahil sa iisang voice recording. Dahil to sa sunod-sunod mong ginawa at performance sa probation period. Papa, pumirma ka. Nag-abstain ako sa botohan. Pero sang-ayon ako sa proseso at sa naging resulta. Anak mo ako. Mas gugustuhin mo pang pagtawanan ako ng mga tao rito sa kumpanya, kaysa ipagtanggol ako. Ang panatilihin ka rito, ay hindi pagtulong sa'yo, kundi pagpaparamdam sa'yo, na pwede mo pang ipagpatuloy ang ganyang ugali. Paano siya? Unti-unti niya akong ginipit hanggang sa humantong sa ganito. Tapos wala man lang siyang pananagutan. Kahit kailan, hindi ko hiniling sa kumpanya na tanggalin ka. Ang tinanggihan ko lang ay bayaran ang mga gastusin mo, saluhin ang mga pagkakamali mo, at magsinungaling para sa'yo. Siyempre, pwede kang magpanggap na inosente ngayon. Ikaw ang nagsumite ng lahat ng ebidensya. Napaikot mo ang lahat ng tao. Ang ebidensya ay nagmula mismo sa sarili mong mga salita, mga order, group chats, at sa mga ikinilos mo.
Itinabi lang niya ang mga yun. Hindi siya nag-imbento. Gusto ko lang namang kumain ng masarap, kumuha ng magagandang gamit, at alagaan ako ng kaunti ng mga katrabaho ko. Ang mga bagay na to, barya lang naman yan para sa kanila. Bakit kailangang pati ako singilin at pag-initan ng lahat? Dahil kahit balewala lang yan sa iba. Hindi kailanman naging dahilan yun para angkinin mo. Hanggang ngayon, binibilang mo pa rin kung gaano kaliit ang nawala sa iba, nang hindi iniisip kung may karapatan ka bang humingi. I turnover mo ngayong araw ang account credentials, pati na ang ID badge mo. Sisahad ka base sa aktwal mong attendance. Pwede mo nang kunin ang mga personal mong gamit. Sige, masaya na kayo. Lalo ka na, Lex 1, nanalo ka na. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Kapag umalis ako, bawas na ang kalaban mo. Sa'yo na ang project bonus at tiwala ng management. Hindi ka natalo sa akin. Itinuring mong only credit, ang kabutihan ng lahat, hanggang sa wala nang may gustong mag-reload sa'yo. Pag-uwi natin sa bahay, ipapakancel ko ang supplementary card at service car mo. Kapag natutunan mo nang panagutan ang mga desisyon mo, saka lang tayo mag-uusap tungkol sa ibang bagay. Pati ba naman sa bahay, paparusahan mo ako. Ang pagdisiplina ng kumpanya sa empleyado, at ang pagtuturo sa sariling anak ay magkaibang bagay. Huwag kayong masyadong magmayabang. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa inyo. Matagal ko nang ginagamit to. Hindi naman siguro kalabisan kung ibibigay to sa akin ngayong aalis na ako. Gamit yan ng buong department. Hindi yan farewell gift. Kahit mumurahing charger lang. Ipagdadamot nyo pa sa akin. Ang gamit ng opisina ay ibinabalik base sa inventory list. Hindi porke matagal mo nang ginagamit ay sayo na. Yung bayad sa kahon at pamasahe ko pa uwi, ay reimburse ba ng kumpanya? Pinaalis nyo ako ng biglaan. Dapat lang na may ibigay kayong compensation. Libre ang kahon mula sa kumpanya. Pero personal na commute mo ang pamasahe. Ang sahod at kompensasyon ay ibibigay ayon sa kontrata. Nagpal-AS na nga kayo. Pagagastusin nyo pa ako sa taxi. Napakagalante naman pala ng kumpanya ni Boss Fu. Tig-iisa lang yan bawat tao. Bakit 6 ang kinuha mo? Hindi ba para sa pamamaalam ko to? Ano bang masama kung kumuha ng marami ang bida? Afternoon snack to para sa buong kumpanya. Hindi despedida party na inihanda para sa'yo. Aalis na nga ako. Pati ba naman ilang pirasong merienda? Ipagkakait nyo pa. Kaya pala magkasundo kayo ni Lex 1. Pare-pareho lang kayong maramo at mapagbilang. Hanggang sa huli, pinapatunayan mo pa rin. Tama ang naging desisyon ng kumpanya ngayong araw. Huwag mo nga akong pangaralan. Sa susunod na mag-dinner out kayo, mabuti pang timbangin nyo bawat butil ng kanin, para walang makalamang kahit isang subo. Ang KKB ay hindi tungkol sa pagtimbang ng kanin. Kung sino ang nag-order ng extra, siya ang magbayad. Kahit sinong may tamang katinoan, maiintindihan yon. Hindi ba't mahilig kang mag-ipon ng ebidensya? Halika, picturean mo ang kaawa-awa kong pag-alis. I send mo sa group chat para magdiwang kayong lahat. Walang sino mang kailangang magdiwang. Ang pag-alis mo ay batay sa napatunayang facts ng kumpanya. Hindi ito katuwaan lang para sa amin. Kung magpanggap ka ngayon, parang napakabait mo. Bakit noong una, hindi mo man lang nagawang abonohan yung higit 600 ko? Dahil kapag inabonuhan kita noong una, tiyak na masusundan pa yan. Sa pangalawa, pangatlo, at pang-apat na kainan. Pinatunayan na yan ng mga nangyari. Tapos na ang turnover. 5.5 pesos. Ang mahal naman. Ganoon ba? Mamayang gabi, magti-take out pa ba tayo? Ng pinakamalaking king crab. Tapos ipapasalo sa buong lamesa ang bayad. Huwag mo nang ipaalala, tuwing makakakita ako ng insulated bag na yon. Gusto ko agad itanong kung sino ang nagbayad. Dapat malinaw ang rules sa simula pa lang. KKB sa common dishes, pero sa personal, orders, takeouts, at drinks, sariling bayad. Hindi lang sa kainan, pati sa carpool, regalo, at business trip, dapat nakasulat ng malinaw. Pinagkasundo ang desisyon, sama-samang pananagutan. Pero kung sariling desisyon, sariling sagot. Akala ko noon, nakakasira ng samahan ang pagiging masyadong detalyado sa pera. Ngayon ko lang na-realize, mas nakakasira pala kapag malabo ang kwentahan. Ang rules ay hindi para pigilan ang matitinong tao, kundi para walang butas o lusot, na paulit-ulit na makakaabuso sa iba. Tingnan nyo ng maigi, sarili kong pera ang ibinayad ko. Sa pagtrato sa mga magulang, mas payapa sa loob kapag galing sa sariling bulsa. Total of 486 para sa 8 tao. Bawat isa ay 60 pesos, at 75 cents. Ako na ang sisigat sa butel. Huwag na, sakto naman ang transfer sa app. Hindi kailangang mag-abono ng kahit ilang sentimo ang iba, para lang magpasikat. Cheers sa ating lahat. Natuto na tayong maglinaw bago magsimula. Cheers din kay Lexwa noon. Dahil hindi siya nagpakamartir dahil lang sa hiya, at hindi nag-abono para sa taong makapalang mukha. Cheers sa bawat isa na marunong humindi. Ang pagtanggi sa mga abusadong pabor, ay hindi kawalan ng pakisama. Ang mga makasarili, ang mahilig tumawag sa pang-aabuso bilang pakikisama. Kapag tumanggi ka, sasabihin nilang kuripot ka.
Kapag binuko mo, sasabihin nilang inaapi mo sila. Ang tunay na KKB ay ang pagiging responsable ng bawat isa sa sarili nilang mga naging desisyon. Ako si Suyihan. May background check ang bago kong kumpanya. Pwede mo ba akong ipag-good word? May gana ka pa talagang lumapit sa akin. Sasabihin ko lang kung ano ang totoong nangyari sa trabaho. Walang labis, walang kulang. Hindi ka ba natatakot na sabihin na naman niyang napakasama mo? Kung ano man ang sabihin niya, desisyon na niya yon. Ang hindi pagsisinungaling para sa kanya. Ang sarili kong boundary. Ang kabaitan ay pwedeng may malasakit, pero hindi dapat mawalan ng hangganan. Ang KKB ay hindi pagiging kuripot, kundi ang hindi pagbabayad para sa mga abusado.